Isang makabagong school desk na gawang Pinoy ang inilunsad na hindi lamang isang silya at upuan, kundi maaari ring gawing higaan sa panahon ng sakuna. Dahil sa technical excellence at disenyo nito, ang nasabing inobasyon ay kinilala sa Seoul International Invention Fair sa South Korea kamakailan. Si Jason Rubrico magbabalita. Tuwing panahon ng sakuna, ang mga paaralan ang nagiging evacuation center o pansamantalang tahanan ng mga apektadong pamilya. Pero ang kakulangan sa espasyo, gamit sa mga silid-aralan at maging ang comfort sa loob ng evacuation ang kalimitang nakikitang hamon ng mga evacuees. Para tugunan yan, isang makabagong inobasyon ang ibinida ng Forest Products Research and Development Institute ng Department of Science and Technology na tinatawag nilang Silyang Pinoy. Ang nasabing imbensyon ay hindi lamang isang ordinaryong silya o upuan. Ito rin ay nagiging higaan. During typhoons or calamities, wherein the schools are used for evacuation centers, pwede naman natin siyang transform into a bed frame. So, imbis na sa lapag lang natutulog yung ating evacuees, mas komportable siguro na meron silang hinihigaan na bed. Sa 4 na school desk, maaaring makabuo ng isang higaan na kasya ang 3 individual. Gawa ang Silyang Pinoy sa engineered bamboo o isang material na gawa sa pinroseso at pinagtagpi-tagping mga hibla, strips o lamina ng kawayan upang makabuo ng mas matibay na produkto. Ang naturang produkto ay nakabatay sa Executive Order 879 na nagre-require na dapat 25% sa mga school furniture sa mga pampublikong paaralan ay gawa sa kawayan. Ang Silyang Pinoy ngayon ay being piloted in different areas in the Philippines, and of course, ang market nito ay talagang DepEd. Although there are private schools and private companies that is also interested in Silyang Pinoy. Dahil sa technical excellence, business potential at design nito, ang Silyang Pinoy ay nakakuha ng international na pagkilala. Nasungkit ng nasabing inobasyon ang Silver Award kamakailan sa Seoul International Invention Fair sa South Korea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.